Please turn with me to 1 Corinthians chapter 1, verse 30 and 31. 1 Corinthians chapter 1, verse 30 and 31. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. May the Lord bless the proclamation of His word this morning. Actually, itong teksto natin ngayong umaga sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30, tinagurian ito na comprehensive, a very comprehensive passage to summarize the Christian life. Very comprehensive. In fact, si George Whitefield ay namangha sa teksto na ito. Ang sabi po ni George Whitefield, of all the verses in the book of God, this which I have now read to you is, I believe, one of the most comprehensive. What glad tidings does it bring to believers? What precious privileges are they herein invested with? How are they led to the fountain of them all? I mean the love, the everlasting love of God the Father. So this is a very comprehensive passage to summarize the believer's relationship with the Lord Jesus Christ. Sino ang ating Panginoon? Ang sabi po ng ating teksto, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos. Christ is our wisdom at katuwiran and righteousness at kabanalan, holiness, at katubusan, redemption. So that is the believer's relationship with Christ encapsulated in one single verse. And because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. At kung papansinin po natin, babasahin po natin itong teksto na ito, dalawang bagay ang lantad na lantad kaagad, mga kapatid. Una, ang kaligtasan ay nagmula lamang sa Diyos 100%. Salvation is all of God. Ang sabi po ng ating teksto, but of Him, you are in Christ Jesus. Or kung babasahin po natin ang NASB, ang sabi dito, but by His doing, or because of Him, you are in Christ Jesus. At ano po ang punto dito, mga kapatid, mga kaibigan? Ang Diyos po ang nagliligtas ng mga makasalanan. Now, if we are in the Lord Jesus Christ, ito po ay dahil God has put us in Christ. It is God's doing. God has put us in Christ. At makikita natin kasi itong verse 30 ay na-sandwich po ng dalawang bersikulo. If you notice, verse 29, trabaho ito ng Diyos, salvation is all of God, upang ang tao, verse 29, that no flesh should glory in His presence. And then verse 31, that as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. Salvation is all of God. Why? So that the glory will be given to God alone at hindi po sa kanino man. And then pangalawa na bagay na lantad sa teksto na ito is that salvation is in Christ. Na kay Kristo lang talaga ang ating kaligtasan. Ang sabi po ng ating teksto, but of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. Na ang ibig pong sabihin nito, ang buong kaligtasan from beginning to end ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. So nais po ni Apostle Paul na maunawaan ng mga taga-Korinto na ang kanilang status bilang tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, ibinukod para sa ating Panginoong Hesukristo, ay wala pong kinalaman kung sino sila. It had nothing to do with who they are. Kung ano ang kanilang ginawa, etc., merito nila. They were in Christ Jesus because God willed, niloob ng Diyos that they be chosen and called to salvation. So, talagang pinigil or in-stop ni Apostle Paul ang lahat ng rason
sa pagmamayabang. At tama si Jonah nung sinabi ni Jonah sa Jonah chapter 2 verse 9, salvation is from the Lord. At kung ang kaligtasan ay pagkilos po ng Diyos, then hindi po tayo magmayabang sa kung anuman at sino man, kundi sa Panginoon lamang. Now, meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Una, the doctrine of election asserted. So this is really a doctrinal message. Pangalawa, the doctrine of election described. Bakit tayo na kay Kristo? Dahil pinili tayo ng Diyos, nilagay tayo ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. At sino ang nilagay ng Diyos? Ang mga pinili ng Diyos even before the foundation of the world. Sana ilantad po ito mula sa salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. O dear Heavenly Father, isa sa pinakamahirap na doctrine but glorious at nagbibigay sa amin ng freedom, nagbibigay sa amin ng labis na galak is the doctrine of election. Misinterpreted and misrepresented by many, but we pray, O God, na mula sa inyong salita ay makita namin ang glorious doctrine na ito. Wala kaming may pagmamayabang. It is you who chose your people even before the foundation of the world. It's not because of any merit or any foreseen credibility in us, merit in us, but because of your sovereign choice and sovereign election alone. Tulungan ninyo ang inyong lingkod na ma-articulate itong lahat ng ito at hindi lang upang mapuno ang aming utak ng karunungan at kaalaman, kundi makita namin ang inyong kaluwalhatian, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The doctrine of election asserted. Ang sabi po ng ating teksto sa verse 30, and because of Him, dahil sa Diyos lamang, because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Because of Him, we are in Christ Jesus. At sino yung dinescribe ng Bible na in Christ? Because if we are not in Christ, we are outside of Christ. So sino yung nilagay ng Diyos in Christ? Well, Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Sino yung mga na kay Kristo who are in Christ Jesus? Ang sabi po ng Ephesians 1, 4 to 5, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, in Him, in Christ. So sino yung mga na kay Kristo who are in Him? Sila yung mga pinili ng Diyos. Ayon sa pagkapili sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So ang sabi po ni Apostle Paul, lahat ng mga na kay Kristo ay pinili. Hinirang. He chose us in Him before the foundation of the world. And then sa verse 5 ng Ephesians chapter 1, ay ginamit ni Apostle Paul ang isa pang terminology na tinatanggihan ng marami sa modern Christianity. Itong word na predestined. Nakuha natin? Ephesians chapter 1 verse 5. Ang sabi dito, tayo'y itinalaga sa pagkukup-kup upang maging kaniyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo. So ginamit yung salitang predestined. Hindi na po dapat question, mga kapatid, mga kaibigan, ang katotohanan na ang Biblia ay nagtuturo talaga ng blessed gospel doctrine of God's sovereign, eternal election of some to salvation before the world began. Yung mga nagsasabi ng Biblia ay hindi nagtuturo ng election, either they are ignorant of the scriptures or they are just dishonest, utterly dishonest. Punong-puno ang salita ng Panginoon from Genesis to Revelation ng katotohanan na ang Diyos talaga ang pumili, hindi po ang tao ang pumili sa Diyos. Psalm chapter 65 verse 4. Please turn there. Psalm chapter 65 verse 4. Kung pabayaan ng tao sa kanyang sarili, patay siya sa kasalanan, ayaw niya sa Diyos. Ang kanyang pipiliin ay kasalanan.
But the fact na tayo ay na kay Kristo, lumapit sa Diyos, hinanap natin ang mukha ng Diyos, what does it mean? Ano ang dahilan? Dahil mas improvised ang ating utak? Or dahil mas refined ang ating worldview? No. Ang sabi po ng Psalm 65 verse 4, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit upang manirahan sa iyong mga bulwagan. Kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong templong banal. So, kung merong tao na lumapit sa Diyos, it's not because of anything that is in that man. It is because God chose that man to come to Him. Again, kung pabayaan ang tao sa kanyang sarili, ayaw niya sa Diyos. John chapter 15 verse 16. Ang tao nag-iisip talaga na siya yung first cause. Kung nasa Panginoong Hesukristo siya ang first cause, ang kaluwalhatian ay nasa Kanya. But the Lord Jesus Christ is very frank. In John chapter 15 verse 16, ang sabi po ng ating Panginoon, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko. Huwag na nating baliktarin yung language ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon na mismo ang nagsasabi, categorical, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at ang mga bunga ninyo'y mananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Kaya sa ating teksto dito sa 1 Corinthians 1:30, mga kapatid, ang sabi po dito, but of Him, or but because of Him, because of God, you are in Christ Jesus. Dahil po sa ating Diyos, sa Kanyang awa at biyaya, it's because of God's choosing. It's because of God's choosing. It's because of His calling. Ang pagkilos niya sa isang tao, kung bakit ang tao na iyan ay nasa ating Panginoong Hesukristo. So if we are to articulate a proposition, sa message sa umagang ito, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kung ikaw ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, kung ikaw ay na-born of Spirit at tinawag sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ang iyong kaligtasan at ang iyong pananampalataya kay Kristo ay resulta ng election mo ng Diyos. It is the result of your election of God. Acts chapter 13 verse 48. Ang sabi po dito, Acts 13:48, binabaliktad ito ng maraming Arminians. Binabaliktad ito, pero ang pattern po ng scriptures ay malinaw po. Acts 13:48, ang sabi dito, nang marinig ito ng mga hintil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos. Take note of this. At sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Sino ang sumampalataya? Sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay ng walang hanggan. Now, hindi po sinabi ni Paul na, and as many as believed were ordained unto eternal life. Baliktad yun. As many as believed were ordained unto eternal life. Huwag nating baliktarin. Ang sabi po ng scriptures, at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. So inumpisahan po ni Paul ang kanyang message sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin that God was active. It is God who reached out to men. Hindi ang tao ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa tao. Wala tayong puso na lumapit sa Diyos. Alam po natin yan. Kung lumalapit man ang tao sa Diyos, kunyari, dahil ang tingin niya sa Panginoon ay commodity. May problema siya sa pera, yun lang. Lumalapit siya sa Panginoon out of commodity, out of practical needs. Pero yung lumapit ka sa Panginoon,
nagtiwala kay Kristo, nanampalataya sa kasalanan, nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas. No, hindi yan gagawin ng tao sa kanyang sarili. Hear the activity of God. Many who were ordained of God, noong narinig nila ang message ni Apostle Paul, they responded to God. At bakit sila nag-respond? Dahil pinili sila ng Diyos. At hindi natin ito matatakasan, itong teksto na ito. This is the combination of divine sovereignty and human responsibility. Ang sovereignty of God ang pumili sa kanyang ililigtas, pero ang responsibility ng tao ay manampalataya sa ating Panginoon. And they that were ordained unto eternal life believed. So yun po ang pinakaunang punto, mga kapatid. The doctrine of election asserted. Now I told you na ang 1 Corinthians 1:30 is a very comprehensive passage. So nandito pa po tayo sa pinakaunang bahagi ng 1 Corinthians 1:30. Hindi pa natin madidiscuss ngayon ang Jesus Christ is the wisdom of God. Has become the wisdom of God, sanctification, holiness, and redemption. Dito pa tayo sa pinakaunang bahagi ng ating teksto. Pangalawang punto, the doctrine of election described. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pagpili ng Diyos sa mga makasalanan na tulad natin upang kaniyang iligtas? Una, election is an expression of the sovereign will of God. Ang election po ay expression ng soberanong kalooban ng Diyos. Please turn once again to Ephesians chapter 1, verse 5. Bakit pinili tayo ng Diyos? Ano ang dahilan kung bakit pumili ang Diyos? Ang sabi po ng Ephesians 1:5, tayo'y itinalaga sa pagkukup-kup upang maging kaniyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng kaniyang kalooban, according to the good pleasure of His will. Ano ang rason? Kung bakit pinili tayo ng Diyos? Is it because of anything in us? Hindi po. The Bible tells us according to the good pleasure of His will. Now, ang Old Testament ay type and shadow po yan sa tunay na Israel ng Panginoon, which is the church. Sa Old Covenant, pinili ng Diyos ang bansang Israel from among the other nations of the world. Dapat itong magsilbi bilang type and shadow or example patungkol sa ating kaligtasan. Bakit pinili ng Diyos ang bansa ng Israel? Deuteronomy chapter 7, verse 7 to 8. Ano ang dahilan? Bakit pinili ng Diyos ang Israel? Deuteronomy 7, verse 7 and 8. Ang sabi dito, kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon at kaniyang tinutupad ang pangako na kaniyang ipinangako sa inyong mga ninuno, kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Faraon na hari sa Ehipto. So, bakit pinili ng Diyos ang bansang Israel? Pinili ng Diyos because He chose to choose them. It's because of His sovereign will. Why did God choose Israel? Not because of anything that is in them, but because God chose to choose them. Pinili ng Diyos si Abraham. At ano ang batayan na pinili ng Diyos si Abraham? It was out of His divine prerogative. Ang mga tao mayabang, no? Ini-exalt nila ang kanilang free will, ina-assert talaga ng tao na meron silang free will. Pero ang Diyos walang free will. Kayabangan. Sila lang ang may free will, ang tao lang ang may free will, pero ang Diyos walang free will. Di ba? Willing na willing ang tao to ascribe free will to man, but to God na merong prerogative, ayaw tanggapin ng Diyos. Kailan ba naging superior ang tao sa Diyos?
ang Diyos ay merong malayang pagpapasya. At pinili ng Diyos si Abraham. It would be through the seed of Abraham na ang tagapagligtas ay darating. But in this God's sovereign prerogative, ay nangyari ang kanyang kalooban. Sa sovereign prerogative ng Diyos, dalawa po ang anak ni Abraham. Pero ang pinili po niya ay si Isaac. Now, itong si Isaac ay merong dalawang anak na kambal, si Esau at saka si Jacob. Ang firstborn ay si Esau. At dati, ang firstborn talaga yung privileged. Pero out of God's divine prerogative, hindi po niya pinili si Esau. Ang pinili po niya ay si Jacob. Na kay Jacob po ang covenant of promise. At pinalitan ng Panginoon ang pangalan ni Jacob into Israel, and he became the father of the nation. Merong 12 anak si Jacob who would become the tribes of Israel. Now, kailan pinili ng Panginoon si Jacob? God chose Jacob before the world began. At bakit pinili ng Diyos si Jacob kaysa kay Esau? Walang rason. Divine prerogative talagang binanggit dito sa Romans chapter 9 verse 10 to 15. Wala talagang rason. Please turn there. Romans chapter 9 verse 10 to 15. Wala talagang rason na binigay. It's all by God's divine prerogative. Wala tayong may pagmamayabang. May kalayaan ang Diyos na pumili ng kanyang pinili para sa kaligtasan. Ang sabi dito sa Romans 9:10 to 15, at hindi lamang iyon, kundi gayon din kay Rebecca, nang siya'y naglihi sa pamamagitan ng isang lalaki na si Isaac na ating ama. Sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang at hindi pa nakagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili, na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag, ay sinabi sa kanya, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay aking minahal, ngunit si Esau ay aking kinasuklaman. Ano nga ang ating sasabihin? May kawalang katarungan ba sa Diyos? Wag nawang mangyari. Di ba ito ang objection kaagad? Unfair ang Diyos? Ano? Unfair? Sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. May rason ba na binigay ang Diyos? Wala. It's all divine prerogative. God has chosen individuals unto salvation. Pero bakit pinili ng Diyos ang individual na yan? He chose you, my dear brother in the Lord, because it pleased Him to do so. That is the only reason. Divine prerogative. According to the good pleasure of His will. Meron pong kalayaan ang Diyos na pumili. At sasabihin natin na unfair ang Diyos dahil pinili niya ang kanyang maliligtas. Well, kung gusto po natin na maging fair ang Diyos, yung fair talaga, tayong lahat ay maimpyerno, mapahamak. Patas yun, kasi tayong lahat ay makasalanan. Di ba? Kung i-assert natin, kung i-insist natin na dapat maging fair ang Diyos, patas yun na tayong lahat ay mapapahamak sa impyerno sapagkat tayong lahat ay makasalanan. But because of God's divine prerogative, because of His grace and mercy, pinili niya ang kanyang pinili upang sila ang maging recipient ng kanyang awa at habag. Kaya kung tatanungin po natin si Benjamin Warfield, ang sabi ni Benjamin Warfield, the marvel of marvels is not that God, in His infinite love, has not elected all of this guilty race to be saved, but that He has elected any. Ulitin ko ha. The marvel of marvels is not that God, in His infinite love, has not elected all of this guilty race to be saved, but that He has elected any. Hindi naman kamangha-mangha na ang Diyos ay hindi pumili kasi wala naman talagang kahit sino man na mapipili. Lahat ay makasalanan eh.
Hindi yan kamangha-mangha. If God decided not to choose anybody, well, that is understandable. That's the point of B.B. Warfield. That's understandable. Walang mapili eh. Minsan, kung tayo ay nagja-judge tayo ng contest, singing contest, nangyari yan sa akin, na-judge tayo ng singing contest, wala talagang mapili. Halos puro yabs. Sa Bisaya kasi ang sintonado is yabag. Yabs lahat eh. Wala talagang mapili. Ikaw na judge, kailangan mong pumili, pero wala talagang mapili. Mapipilitan kang kung sino na lang yung okay, yun na lang ang pipiliin. Kung ang Diyos ay hindi pumili dahil wala naman talagang mapipili sa atin, lahat tayo ay makasalanan, kasuklam-suklam sa kanyang harapan, that is understandable. There's nothing extraordinary in that. Ang extraordinary, ang kamangha-mangha is that pumili ang Diyos ng mga makasalanan na maging recipient ng kaniyang awa at habag. At ano ang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos? Out of the good pleasure of His will. Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Ang sabi po ng Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kaniyang mabuting kalooban, according to the good pleasure of His will. At ito talaga yung disenyo ng election ng Panginoon. That God chose to save a multitude from among the host of lost humanity simply because it pleased Him to do so. It is out of God's sovereign will. It is out of God's divine prerogative. Wala talagang maipagmamayabang ang tao. Kung tayo ay na kay Kristo, ang response ng ating puso, salamat. Out of gratitude, sambahin natin at purihin ang Diyos. Hindi talaga yung tipong pinili ako ng Diyos dahil may pogi points ako sa kanyang harapan. No. Pangalawang description ng election sa Biblia is that this act of God's choosing a people took place in eternity past. Took place in eternity past. Hindi pa nilikha ang mundo. Hindi pa nakapasok ang kasalanan sa mundo. May pinili na ang Diyos. It took place in eternity past. Sila ang magiging recipient ng kaniyang electing grace. So, hindi pa nilikha ang mundo, no? Hindi pa nakapasok ang kasalanan sa mundo, may pinili na ang Diyos. Psalm chapter 53, verse 2 and 3. At ano ang palatandaan na ikaw ay pinili ng Diyos? Kung ikaw ay na kay Kristo. Kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, nagsisi sa kasalanan mo, kasi lahat ng pinili ng Diyos, pinagkalooban niya ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Psalm chapter 53, verse 2 and 3. Ang Diyos ay tumutunghay mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang matalino na naghahanap sa Diyos. Meron bang nahanap ang Diyos na naghahanap sa Kanya? Silang lahat ay tumalikod. Sila'y pawang masasama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. In other words, kung pabayaan ang tao sa kanyang sarili, hindi talaga niya hahanapin ang Diyos. Ayaw niya sa Diyos. Now, bakit ang tao ay lumapit kay Kristo? Pinalapit siya ng Diyos Ama. Kinilusan siya ng Diyos Ama. At bakit kinilusan siya ng Diyos Ama? Kinilusan siya ng banal na Espiritu dahil pinili siya even before the foundation of the world. Ephesians 1:4 once again. Kailan nangyari yung pagpili? It took place in eternity past. Ang sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Bago itinatag ang sanlibutan. Now, sa tao, hindi natin ito maarok
Hindi talaga natin ito maunawaan, pero yun talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, ang sabi dito, ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon. Sapagkat, take note of this, sapagkat hinirang kayo ng Diyos, hinirang, pinili. Hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. So malinaw. Malinaw po. The doctrine of election should remove all pride sa ating puso at isipan. And that, ang pangatlong description ng election sa Bible is that it is unconditional. It is unconditional. Ang pagpili po ng Diyos ay hindi po nakabatay sa kung anumang mabuti sa atin. Walang mabuti. Wala kahit isa. Hindi rin yung tipong nakita na kasi ng Panginoon na itong taong ito ay manampalataya, kaya pinili siya ng Diyos. Di ba? Binabaliktad talaga ng tao eh. Meron kasing foreseen faith ang Panginoon na nakita sa kanya, kaya pinili siya ng Diyos. So, ang criteria pala ay nakabatay sa tao. Wala ngang naghahanap sa Diyos eh. Walang lumalapit sa Diyos. The Bible teaches that we believe because we were ordained to eternal life. Bakit tayo nag-believe? Because we were ordained to eternal life. Not that we were ordained to eternal life because we believed. No, wag nating baliktarin. We believe because we were ordained to eternal life. Acts 13:48 once again. Ang sabi dito, nang marinig ito ng mga hintil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. We believe because we were ordained to eternal life, not the other way around. Hindi yung tipong we were ordained to eternal life because we believed. Wrong. We believe because we were ordained to eternal life. 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ang sabi po dito, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag sa isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. So unconditional nga. Ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling layunin at biyaya. Binalik na naman. It is really the doctrine of the Scriptures. The only reason kung bakit tinawag tayo ng Diyos, it's because of His will. It's because of His prerogative. Ayon sa kaniyang sariling layunin at biyaya, ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. So it is unconditional and it started it was done in eternity past. Ang katutubong likas ng tao is that ayaw niya sa Diyos. Hindi siya umiibig sa Diyos. Ayaw niyang sumunod sa utos ng Diyos. Yun ang katutubong likas ng tao. All have sinned and come short of the glory of God. At ang tao na makasalanan, hindi siya makakapagbigay lugod sa ating Diyos. Walang magagawa ang tao upang kitain ang pabor ng Diyos. Ang karapat-dapat sa tao ay ang puot at paghahatol ng Diyos. Yun ang nararapat sa tao. The only thing he has earned is God's wrath and condemnation. Now, kung ang election, ang pagpili ng Diyos ay nakabatay pa sa ating gawa, then ang kaligtasan ay nakabatay sa ating gawa. Pero malinaw ang sinasabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Please turn there. Na ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa ating gawa. Ang sabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Now, pang-apat na description ng election sa Bible is that it is irresistible. Ang pinili ng Diyos
para sa kaligtasan ay hindi po makakatanggi. God's election is irresistible. Hindi ibig sabihin na parang yung tipong hinahatak tayo ng Diyos tapos ayaw natin. Diba? Nagpupumiglas yung tao. Hindi yan ang picture na pilit na isinusubo ng Diyos yung mapait na ampalaya para kainin natin kahit ayaw natin. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, ang tao ayaw talaga sa Diyos. Pero ang sinasabi ng Biblia, kikilos ang Panginoon sa puso ng tao upang naisin na niya na lumapit sa Diyos. So ang paglapit natin sa Panginoon, hindi yung tipong napilitan tayo dahil pinili tayo ng Diyos. Ayaw sana natin eh. Pero napilitan lang tayo, hindi. Ang pagsasakatuparan ng divine election ng Panginoon is that God makes us willing to come to Him. Wala sana tayong puso na lumapit sa Panginoon. But God makes us willing to come to Him. Ang tao, kung pabayaan siya sa kanyang sarili, gusto niya ang kasalanan, but the Holy Spirit works. Kaya nga, hindi po matatanggihan ang pagpili ng Diyos. Lahat ng pinili ng Diyos na binigay ng Ama sa Kanya ay lalapit sa Kanya. My people will be willing in the day of my visitation. John 6:37. Sino ang lalapit kay Kristo? Willingly? John 6:37. Ang sabi po dito, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. So kung ikaw ay lumapit kay Kristo, yung tunay na paglapit, that means binigay ka ng Ama kay Kristo. Dahil John chapter 6 verse 44, wala talagang makakalapit kay Kristo maliban na lang na ipinagkaloob ng Ama. Please turn there. John chapter 6 verse 44. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Balik tayo sa 37. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Now, ang tanong dito, Pastor, meron bang lalapit sa Panginoon? Gusto sana niyang lumapit sa Panginoon, pero hindi siya elect. Gusto sana niyang lumapit sa Panginoon pero kaso hindi siya elect. Anong mangyayari? Ang hindi elect, hindi talaga yan lalapit sa Panginoon. Mananatiling matigas yan. Kung ang tao ay lumalapit sa Panginoon, that is a good sign na siya ay pinili ng Diyos. Kasi ang elect, ang taong hindi pinili ng Diyos, hindi talaga yan lalapit sa Panginoon. Kahit gusto sanang maligtas ng tao, pero kaso hindi siya elect Kaya wala siyang magagawa. Lumapit sana siya sa Panginoon, pero hindi siya elect, so it's a puwera siya. That is contradiction kasi ang tao na hindi pinili ng Diyos, wala talaga yung heart na lumapit sa Panginoon. Ang kanyang puso ay mananatili sa kasalanan. Kung siya ay lumapit sa Panginoon, dahil una siyang ibinigay ng Ama kay Kristo. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Kaya, lumapit ka ba kay Kristo, kaibigan? Kung tunay kang lumalapit kay Kristo, huwag mo nang itanong kung elect ba ako. The fact na lumapit ka kay Kristo, may pangako ang Diyos, ang sino mang lumapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Doon mo panghawakan yung pangako na yan. Actually, hindi yan business natin na sasabihin natin elect ba ako or hindi. The fact na ikaw lumapit sa Panginoon, may pangako ang Diyos na hindi ka niya itataboy. John 6:65. Ang sabi po dito, John 6:65. And he said, "This is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father." Wala talagang makakalapit sa akin maliban na lang na ipinagkaloob ito sa kanya ng Ama. Now, panglimang description ng election sa Bible is that election is founded upon the work of Christ. Ang pagsasakatuparan ng pagpili ng Diyos sa mga makasalanan ay hindi po hiwalay sa ginawa ni Kristo. Because salvation is in Christ. In the covenant of redemption, ang layunin po ng Diyos
is that He will redeem a particular people. But how will He redeem a particular people? By the blood of Christ. By the righteousness of Christ. Pinili ng Diyos ang particular people upang ibigay niya sa kanyang anak. Pero itong mga taong ito ay makasalanan. So, kailangang tubusin sila. Papaano sila matubos? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. By His own death, the finished work of Christ makes the salvation of the elect certain. And it is according to divine purpose. Sinugo si Kristo dito sa mundo upang i-accomplish ang katubusan para sa kaniyang mga pinili. Ephesians chapter 1 verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world. At ang lahat ng mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan, what kind of salvation? Matthew 1:21. Matthew 1:21. Ang sabi dito, siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kaniya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan. Ano ang description ng kaligtasan dito? Ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. It is salvation from sin. John chapter 6 verse 38 and 39. John chapter 6 verse 38 and 39. Ang sabi po dito, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, di ba? Lahat ng ibinigay ng Ama sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Lahat ng elect ay lalapit talaga kay Kristo. Walang mawawala kahit sino man. And God is the God of providence. Kung pinili ng Diyos ang isang tao upang manampalataya sa Kanya upang maligtas, sinisigurado ng Diyos, tinitiyak ng Diyos na yung tao na yan ay maabot ng pangangaral ng gospel. Faith comes from hearing and hearing by the word of God. Hindi kasi pwedeng maisakatuparan ang pagpili, hiwalay sa gospel proclamation, hiwalay kay Kristo. So ang Diyos, He is the God of providence. Lahat ng kanyang pinili, bago sila mamatay, ay madadatnan at madadatnan talaga ng gospel proclamation. At kung ang ebanghelyo ay nakarating sa iyo, kaibigan, that is a good sign na ikaw ay pinili ng Diyos. But there is a warning. Dahil ang ebanghelyo para sa mga hindi pinili, ito ay samyo tungo sa kamatayan. Magiging batayan ito sa paghuhusga. Kasi marami pong nakakapakinig ng gospel. Hindi dahil pinili sila at hindi dahil tumugon sila, kundi ang gospel na kanilang napakinggan ay nagiging batayan ng paghuhusga ng Diyos sa kanila dahil kanilang nireject. Ang pagkilos, ang gawain ng ating Panginoon para sa kaligtasan ay nagsucceed yun. There is not the slightest hint of uncertainty in God's work of redemption. Romans 8:30. These are all mentioned in past tense. It's as if tapos na, it is already a done deal. Lahat ng ginawa ng Diyos kay Kristo para sa katubusan ng mga tao ay talagang tiyak na mangyayari ito. Romans 8:30. At yaong mga itinalaga niya ay kaniya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Glorified. Now, hindi pa tayo glorified, pero past tense na ang language dito, ibig sabihin tiyak ito na mangyayari. Salvation from start to finish is of God. That's why salvation is based on election. If it is based on election, walang sino man sa atin ang magmayabang. Now, dumako tayo sa application, no? Kahit ang bawat Christian ay pinili ng Diyos kay Kristo bago pa itinatag ang sanlibutan, at kahit ang lahat ng mga Christians ay na kay Kristo
When Jesus Christ was crucified on the cross of Calvary, the believers died with Him. Nung si Kristo ay inilibing, we were also buried with Christ. Di ba? When Jesus Christ rose again from the dead, we also rose again with Him. So, meron talagang mysterious union ang believer at ang ating Panginoong Hesukristo. So kahit ang mga Christians ay pinili na ng Diyos kay Kristo even before the foundation of the world, pero magiging totoo ito sa atin, itong saving union na ito kung tayo ay manampalataya. If we believe, kailangan talagang manampalataya. Think of our union with Christ. Meron siyang parang barya na merong dalawang sides. Merong divine side. Ang ating union with Christ, sinisecure yan ng banal na Espiritu. And the Holy Spirit is the bond of that union. Yun ang divine side. But the human side, dapat tayo ay manampalataya. Dapat tayo ay tumawag sa ating Panginoon. Dapat i-embrace natin ang ating Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas. The power to believe comes from God. That's the divine side. But the act of faith is human side. Di ba? Ang kaloob ng pananampalataya, God is the author and finisher of our faith. Divine side yun. Pero sa human side, you have to believe. You have to call upon the name of the Lord your God para sa kaligtasan. So, there is a perfect harmony between divine sovereignty and human responsibility. At itong paglapit natin sa Panginoon, itong union with Christ, ay hindi lang ito one time na makikita at mangyayari sa ating buhay, kundi sa buong journey natin dito sa mundo. We are united with Christ. Mamuhay tayo para sa ating Panginoon. And itong doctrine of election ay hindi natin ito preach sa umagang ito para makumbinsi ang utak ninyo or ganon. Preach natin at ang purpose is for us to rejoice. Yung sinabi ni David, "Blessed is the man whom you choose and cause to approach unto you." When we understand our election in Christ, ang maproduce na emotion sa ating puso ay kagalakan, papuri sa Panginoon. And remember, finally, pinili tayo ng Diyos tungo sa kabanalan. Hindi tayo pinili ng Diyos upang manatili sa kasalanan. In other words, ang election po ay nagdudulot ng kabanalan. In fact, ang holiness is one of the clues na ikaw ay pinili ng Diyos. Ito ay character ng isang Christian. Alam natin ng isang Christian ay pinili ng Diyos dahil siya ay namumuhay ng may kabanalan. Naway i-demonstrate natin ito sa ating buhay na meron talagang life-changing grace na nangyari sa atin. God has chosen us so that you might be holy. Yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 5. He predestined us to be in Christ so that we will become holy before Him. At para sa mga kaibigan natin na binaliktad nga dapat gawin ko ang sarili kong santo. Dapat gawin ko ang aking sariling banal. Dapat linisin ko ang aking sarili bago ako lumapit sa Panginoon upang tanggapin niya ako. Baliktad. Dapat lumapit ka sa Panginoon upang pakabanalin ka niya, upang linisin ka niya, upang iligtas ka niya. Huwag ka talagang tumingin sa sarili mo. Come to Jesus Christ just as you are. Huwag kang tumingin sa sarili mo. Wala kang katuwiran na maipagmamayabang mo sa harap ng Diyos. Wala kang katuwiran to recommend you to God. God looks at you as a filthy, wretched sinner. Hindi ka talaga malinis sa harapan ng Diyos. Kasuklam-suklam ka. Pero sino ba ang nagliligtas? Sino ang may kapangyarihang magligtas at maglinis? Ang ating Panginoong Hesukristo lang. So kung nakita mo ang sarili mo na ikaw ay marumi and you don't have any power to cleanse you and to purify yourself, come
to the true source of holiness. Come to the true source of cleansing, Jesus Christ our Lord. At ang pangako po ng ating Panginoon, ang sino mang lumapit sa Kanya, kailanman ay hindi niya itataboy. So do not come to Jesus Christ because you are holy. Come to Jesus Christ for you to become holy, for you to be cleansed. At ang kabanalan at ang paghuhugas ng kasalanan ay nasa dugo ng ating Panginoon na ibinuhos niya doon sa cross ng Kalbaryo. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. But Jesus Christ shed His blood on the cross of Calvary. Magtiwala ka kay Kristo, kaibigan. Itigil mo ang pagtitiwala mo sa sarili mo. Come to Jesus Christ just as you are. And He will save you. And He will cleanse you. Naway gawin mo ito ngayon na. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa message ninyo sa umagang ito. Medyo may kahirapan dahil technical, doctrinal predominantly. But oh God, we cannot skip this truth from our text. Dapat itong pansinin. And I believe that you are glorified when we come face to face with this passage, when we accept this just as it is. I believe that you are glorified, oh God. Hindi namin maaring i-modify ang inyong salita. Ang dahilan kung bakit na kay Kristo kami ay hindi dahil sa aming sarili, kundi dahil sa soberanong pagpili ninyo. Wala kaming maipagmamayabang, O Diyos. But the fact na pinili ninyo kami, that should cause us to be grateful. That should cause us to offer our lives unto you. Because if it was the other way around, how wretched we could have remained until today. Tulungan ninyo kami, O Diyos. This we pray in Jesus' name. Amen. Just as I am without one plea.